Hello, what's up? This is Rain Mangkera and this is Tech Diario. So, after 10 months may get, naalala ko na may channel pala ako na Tech Diario. Sorry. So, anyway, kung na-miss nyo to at gusto nyo pa rin manood dito sa mga balita natin about tech, syempre, na may kinalaman sa tech community natin sa Pilipinas, let's start. Ito yung mga pag-uusapan natin. Sa unang balita, sa Giz Guide, Samsung Galaxy M36 5G launch. Exynos 1380, 6.7-inch Super AMOLED with 6 years OS update. So, 6 years OS update para sa isang budget smartphone. First time yata ito, no? Sa phone arena, Xiaomi Pad 7s Pro with 12.5-inch display, Xring O1 SoC. Ito yung bagong chipset ni Xiaomi. Gawa mismo ni Xiaomi with 10,610 mAh battery announce. Okay. So, unang tablet ni Xiaomi na ginamitan ng kauna-unahan nilang in-house chipset. Sa Yuga Tech, Redmi K-Pad now official. Dimensity 9400 Plus, flagship SoC, 8.8-inch 165Hz display. You know, nauuso na ang maliliit na tablet for gaming with gaming chipset din. Sa Tech Advisor, confirm the Nothing Phone 3 will outperform the Pixel 9 Pro. You know, Nothing Phone 3 malapit na rin. And finally, sa ating commentary na part, last part ng video, pag-uusapan natin ng konti ang nauusong fake video, mga AI video na kumakalat sa social media at bakit hindi kayo dapat naniniwala agad-agad. Alright? Kung interesado kayo, let's start. So, sa unang video, from Giz Guide sa panulat ni Peter Paul, Samsung Galaxy M36 5G launch with Exynos 1380, medyo may kalakasan din yan, 6.7-inch Super AMOLED with 6 years OS update. So, bakit ka-interest itong topic na to? Why? Kasi this is, I believe, the first budget smartphone na bibigyan ng 6 years OS update. Okay? Usually kasi alam naman natin na kapag budget smartphone, entry-level smartphone, 1 year, at best 2 years na makukuha mo na software support. But this time, Samsung, from Samsung mismo na brand, 6 years OS update para sa kanilang budget smartphone. Kung budget ito, bakit nga ba siya budget? Anong meron sa kanya? Mahina ba yung chipset niya? Well, tingnan natin ang pinaka-details regarding sa kanya. So, eto na ba ang kanyang possible na itsura? Well, I think hindi naman possible. Ito na yata mismo yung itsura. Actually, mukha naman maganda. Kahawig siya nung Samsung Galaxy S20 526 nila ng mga base variant. Yung flagship, yes. So, hindi na rin mapagkakamalang budget smartphone ito kasi kahawig nung kanilang mga base variant na flagship levels. Possible na mga specs pa. Masyadong malabo, maliliit yung images. Hindi ko mabasa na masyado. Kasalamin na nga ako. Monster 4K video. Uy, supported niyang 4K video recording. For real? Legit? Wow! Wait, check na nga natin yung specs. Curious na ako eh. Yes, meron siyang Exynos 1380, nabanggit sa title, up to 2.4 GHz 5nm po yan. Mali G68 MP5, that's 5 cores na GPU, not bad. Although this time, it comes with memory configuration, 6GB and 8GB na variant with 128GB to 256GB na storage. 5,000 mAh battery, USB na Type-C, 25 watts. As usual, kahit sa flagship flagship smartphones nila, nasa 25 watts to 30 watts lang yata. So, hindi pa uso kay Samsung ang fast charging technology. The camera system is identical as well. The phone uses 50 megapixel, take note, with 1.8 aperture OIS na po. Yung main shooter niya may OIS. So, meron ka ng 6 years software update, tapos meron pa OIS ang iyong camera. 50 megapixel po yan. 8 megapixel na f2.2 ultra wide. Okay na lang yun. And 2 megapixel na macro, which alam na natin, sabihin natin dyan, basurang camera. Nilagay lang dyan pamparami. But kahit wag na natin isipin yan. Kahit katawa-tawa man banggitin. Pero dito na lang kahit ito na lang, kahit isa nga lang ilagay nila. Itong camera na lang to, 50 megapixel with 1.8 aperture with OIS. Okay na eh. Solid na tayo doon. Hindi nila kailangan gawin to. Para for marketing na lang ito eh. And then for selfies, they have 12 megapixel f2.2 na front camera. Okay, decent. Supported yan 2.4 GHz, 5 GHz, 5G. Of course, may 5G na siya. Connectivity sa mobile data. 4G, Bluetooth 5.3. Okay, GPS and GLONASS. The phone runs on Android 15. Very good. Samsung UIU 7. And yun nga. The device can be upgraded to 6 OS versions and 6 security patches. So, kung Android 15 ito hanggang Android 21. Not bad, diba? And the price, eto na. Kitang-kita nyo naman dito.
possible na price niya is maglalaro ng 11,500, yung 6GB, 128GB, and 8GB, 128GB naman 11,800. Dagdagan na ng 300, meron ka ng 8GB, yun na lang. And then 8GB, 256GB, 13,800, sabi natin nasa 14,000 pesos. Saan ka pa? Usually, yung 6 years na yan, makukuha mo 25,000 pataas. But this time, nasa 11,000 to 13,000 pesos na meron ka ng 6 years update with OIS na yung camera. That's Samsung, remember? Maganda ang kanilang camera software. Yes, and ang OIS nila is top-notch din. And hindi na rin masama ang chipset. So, I guess magandang candidate ito para sa mga naghahanap talaga ng ng budget price ng mga smartphones, and halos lahat ng mga importanteng features na hinahanap ng isang user sa Pinas, mga Pinoy, is nandito na. And Samsung pa yung brand, diba? Korean brand. Alright? Anyway, kung interesado kayo, yung link dito sa video description kung gusto nyo basahin na kayo na mismo makapagbasa, or you can research about this specific smartphone using other website. Use Google, okay? Now, lipat naman tayo sa Phone Arena. Xiaomi Pad 7S Pro with 12.5-inch display, malaki ang screen, X-Ring 01 SoC. Ito po yung sinasabi ngayon na na-hype ngayon, actually na-hype ito, na latest chipset ni Xiaomi, which ang sabi, halos kasi lakas na to ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Yes, this chipset 8 Elite ang comparison sa kanya. So, very promising. Ako personally, hindi ko pa siya natetest. But if initial test ng mga tech reviewers ay mapagkakatiwalaan, very promising. And sana, ito na, dito na mag-start yung talagang magmamalakasan na lahat ng mga chipset na sunod na maglalabas from Qualcomm, MediaTek, and other chipset manufacturer like si Samsung. Meron din, di ba, yung Exynos nila, and so on and so forth. Hindi na ganun kamahal yung presyohan, di ba? Mas maraming competition, tayo ang nakikinabang. Mas magagandang features and possible na mas mura din ng mga pricing. Hopefully. Anyway, tingnan pa natin ang ibang detalye. Itong possible na itsura niya and supported niya, yes, ang keyboard and stylus. Ito. And what else? Currently, nasa China pa lang siya. This is the successor to the Pad 7 Pro that replaces the Snapdragon 8S Gen 3 with the company's own Xiaomi X-Ring 01 SoC. Possible na resolution up to 3,200 LCD screen, 3,200 resolution. Nano Soft Light Edition, hindi ko alam ang ibig sabihin, no? But let's just say na fancy na tawag ng blue light siguro ito. I don't know. Again, correct me if I'm wrong, sabihin nyo sa comment section. Pero ngayon ko lang din naman nabasa itong details na to regarding sa product na to. Itong tablet na paparating nila. Plus AR optical coating that reduces 99% of interference light, reduces reflectivity by 65%, and provides better eye protection. Wow. Ang alam ko lang yung mga PWM But anyway, sounds magandang pakinggan. Ito malapit. Ito ang bakit medyo promising itong chipset na to. No? The tablet is powered by a 10-core. 10 cores. Normally, itong si Qualcomm, si MediaTek, octa-cores lahat. Yes. Although, nagkaroon na dati ng 10 cores and 12 cores. Dati pa yun. Yung mga 20 nanometer pa yata yung mga chipset. But nawala yun. Balik ulit sa 8 cores lahat. Yun yung parang naging standard. And now, we have a 10-core chipset. 6-core NPU, that's for AI. Kasi lahat na ng smartphone yun, nilalagyan na lang AI. So, mas maganda na may hiwalay na chipset para nag-aasikaso sa AI. Kasi kung ang main chipset ang gumagana or nagtatrabaho para sa AI, malamang bumabagal na ang smartphone. No? So, tama lang to na naglalagay sila ng extra CPU para mag-asikaso ng AI ng mga trabaho. Actually, common na siya ngayon. Lahat na yata ng Qualcomm Snapdragon 8 series, 800 series, yung 8S Gen series, meron na mga NPUs, meron din sa mga MediaTek. So, naging common na rin ang mga NPU. And actually, sa mga laptop na mga processors, and even mga PCs, meron na rin mga NPU ngayon mga processors. So, naging common na rin naman siya. 16-core GPU, good. And up to 16GB of RAM. Woo! Sweet spot yun. Up to 1TB din ang storage. It has 50 megapixel rear camera, 32 megapixel front camera, 6 speakers, parang lahat na inilagay nila dito, flagship, ano? And packs a 10,610 mAh battery with 120 watts fast charging support. It runs Xiaomi HyperOS 2, supports PC level multitasking. Pwede siyang gamitin laptop kasi pwede PC level multitasking daw yun. So that means pwede ka magano ng mga Windows, PC level WPS, and CAJ viewer, supports opening Apple Office suites then.
as keynote and pages, and has a global AI smart assistant. Offers additional, dami, no? Floating keyboard with supports, dami niyang features, oh. Not bad. Kung gusto niyo basahin ito, kasi medyo ginajump ko lang, iwan ko naman yung link dito sa video description, so you can read for yourself then, okay? Pero ito basically yung mga asahan natin, no? Yung X-Ring nga pala na chipset, yung 10-core na yun is kaya hanggang up to, okay, hindi po lahat ng cores niya is 3.4 GHz ha. Sabihin, either isa o dalawa lang 3.4 GHz yan or 5. Hindi natin alam. Check ko na nga para sure. X-Ring 01, tingnan natin yung specification siya. Curious din ako actually dito. So 3 nanometer ito. Nice. So efficient to sa power. Tipid sa battery, kaya nga. So ito yung chipset ni X-Ring 01. So dalawang 3.9 GHz po yun. Cortex 925, X925, nice. Apat na 3.4 GHz, so that means merong at least 6 na more than 3 GHz na clock speed na chipset. And then dalawang 1.9 GHz and dalawang 1.8 GHz. Wow. 10 cores. 10 cores. Tapos, eto pa, ang taas ng ng L3 cache niya, pang CPU na to. CPU, yung pang PC level na to ng mga na cache. 2 MB, 16 MB. Last I check yata, the Qualcomm Snapdragon 8 Elite has, check natin na, I believe nasa 8 lang or 6 MB. Ito, 8 MB lang. This is the Qualcomm Snapdragon 8 Elite. 8 MB yung L3 cache niya. Kasi L2 cache is 24 MB. So, kung mapapansin natin, so sa L2 and L3 cache, 2 MB and 16 MB. I believe ang pinakamataas na nakuha lang is ito sa 8 Gen 3 ay 12 MB. While this X-Ring 01, 16 MB L3 cache. 24 MB naman ang L2 cache ng 8 Elite. 8 MB ang bumaba sa L3 cache. Pero, yeah, this is a different technology na kasi Orion ito eh. While sa X-Ring ay mga Cortex. Alright. So, yun yung surprising sa kay X-Ring, no? Ang taas ng L3 cache. Wow. Gawa pa rin po ito ni TSMC. So, I guess, okay to. Hindi prone sa overheating. Anyway. Mali G925 Immortalis MP16. 16 cores na GPU. Wow. Valhalla 5th Gen and up to 1.4 GHz actually yung kanyang GPU frequency. Ang daming pipeline, shading units, and total shaders. Plap 5,000. Oh, lakas ito. So, gusto ko lang malaman nyo na kasi gusto ko maintindihan yung gano'ng kalakas ba itong si Xiaomi Pad 7S Pro. So, basically, ito, mas comprehensive dito sa Noipigix na article from Patrick Cañete. Nandito yung specs kasi. Ayan, ito. Xiaomi Pad 7S Pro para mas madali nyo po masundan at maintindihan. This has Android 15, HyperOS 2.0, yung kaninang 3.2K IPS display. IPS lang po, pero I hope dahil since IPS lang siya, hindi siya ganun kamahal, no? 144Hz screen refresh rate. Supported yan 12-bit. Wow, ang taas ng compression ng nito, ng video. Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid. Wow! This is, I hope kasing impressive na nasulat dito yung actual niya na performance, no? Once nagamit na siya sa personal, excited ako na gamitin ito. Wow, impressed ako sa nakalagay sa kanyang specifications. This is exciting. Kung ganito ang susundan nila Qualcomm, tiba-tiba tayo mga users. But anyway, kung interesado kayo, yung link sa video description, medyo nababati tayo dito. Di pa tayo sa Yuga Tech sa panulat ni JM Chavarria. Redmi K-Pad now official Dimensity 9400 Plus flagship SoC po yan, yes. 8.8-inch 165Hz display. Just to give you an idea, I'm a big fan kasi nung mga ganitong tablet. Yung mas malaki sa smartphone pero mas maliit sa normal na nakasanayan natin mga tablet na around 10 inches. Itong Lenovo Y700 ko going 3 years na yata ito. Basta matagal na sa akin ito and it's still my number one go-to pa rin na tablet. Matibay siya in fairness. Kaso nga lang stuck na siya sa Android 12. Yeah, sa Android 12 pa to. Pero it's still very useful para sa akin. Again, I don't really need the latest sa tablet ko since I don't use this para sa mga financial ko ng mga apps. This is for games, entertainment, Netflix. So, Android 12 is not an issue for me kahit wala na siyang software support. Okay lang sa akin yun. Again, may reason ako kung bakit hindi mahalaga sa akin ang software support. So, this one, ganito kalalaki oh. Makakapaglaro ka, hindi ganun kabigat, pero enough yung laki ng screen para makapanood ka na maayos.
immersive na yung pakiramdam kaysa normal na smartphone size, which this one, di ba? And same pag naglalaro ka ng games, malaki yung screen. And good enough yung size ng kanyang pindutan area, plus yung display syempre. So this one, meron na rin si Redmi, magre-release na rin ng similar form factor with flagship level na chipset. That's Dimensity 9400 Plus. Yes, at ang taas, 164Hz screen refresh rate. Ito yata, I believe is 120 o 144 lang. Let me check. 120Hz lang ito. Tuntuan ako dito. But this one, 165Hz screen refresh rate. Wow! And possible na itsura niya. Napaka-basic lang. Simple lang. Ang ganda. Hopefully, gawa sa metal body ito. Ito na. Ito yung kanyang specs actually. Redmi K-Pad specs, 8.9-inch 3K resolution na LCD. 3008 by 1880 pixels. 16 by 10, 700 nits. Not bad. Kasi I believe ito yata is nasa 500 nits lang yata. So this one, medyo slightly may kaliwanagan. Pero this is HBM mode not TYP or typical mode, typical brightness mode. I don't know. Pagka ganyan kasi nasa HBM ang inilagay, not really reliable na always gamitin na 700 nits. But we'll see if makakahawak tayo nito at makakapag-test. In fairness, meron siyang Corning Gorilla Glass 5. Yes, of course, the Dimensity 9400 Plus. That's 3 nanometer lang din, kagaya ng X-Ring 01. Octa-core up to 3.73 GHz. Ang taas. 16 GB. Up to 16 GB. I'm not sure kung ilang RAM yung minimum, pero up to 16 GB. LPDDR5T RAM, 1TB UFS 4.1 storage. 13 megapixel yung rear camera, single camera, okay? Wala naman talaga nagpo-photography galore sa tablet, but it's nice to know na meron 13 megapixel and 8 megapixel sa front camera. Supported niya ang Wi-Fi 7. So, very good na naman yan. Bluetooth 5.4, na-excite ako. ang gaganda yata ng mga magre-release ngayon ng mga tablet, ano. So, stereo speakers, Dolby Atmos Vision IR Blaster, HyperOS, Android 15, 7,500 mAh as expected din. Pero okay na rin yan. 65 watts charging speed, pwede na rin yan. 18 watts reverse wired in case lang. Supports bypass charging, similar sa sa tablet ko. And available siya in purple, green, and black colorways. Ito siya. Purple, green, and black. So, magkano? Alamin natin. Possible price is starting on 2,700 Chinese yuan. That's 8GB 256. Oh, so 8GB yung pinakamababa nila yung base variant. So, Chinese yuan is nasa 22,000 umiikot. So, expect natin mga 25,000 to, plus tax and so on and so forth. Kung ito ay marirelease sa Pilipinas, possible yun, 25,000. And pwede rin na 30,000 mag-start kasi, di ba, yung tariff ngayon nagtaasan na. So, baka 30,000 na to pagdating sa Pilipinas. Ako po, mahal na no? Kaya namamahala na ako sa 22,000. But, I have to remind myself, that's MediaTek Dimensity 9400 Plus. That's, wow. Anyway, kung interesado kayo, iwan ko yung link dito sa video description. Now, lipat na tayo sa Tech Advisor naman sa panulat ni John Mundy. Confirm, the Nothing Phone 3 will outperform the Pixel 9 Pro. Actually, may nabasa ako earlier na ang Nothing Phone 3 ay magkakaroon ng chipset na Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Same sa Poco F7 dito na kaka-review ko lang recently. And tinest ko siya. Actually, abangan nyo yung video ko about sa test niya. Pinagkumpara ko si Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 versus 8 Gen 2 and 8 Gen 3. Kung aling chipset ang pwedeng masabi na halos ka-level ng performance niya. Abangan nyo yun. Okay? Doon sa main channel sa Rain Manguera. But, right now, ngayong alam ko na kung gaano kalakas si Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Na-excite ako para sa Nothing Phone 3 kasi malakas po talaga yung chipset na yun. And knowing na kaya pa niya outperform ang Pixel 9 Pro. Actually, hindi na to surprising. Hindi naman talaga ganun kalakas ang mga chipset ng Pixel. Ayaw pa kasing bumalik sa Qualcomm, ano? But, choice yan ni Pixel. Huwag natin masyadong pakialam. Meron naman ako masyado. Sure enough, the resulting figures are in line with our own recent experience with the chip in the Poco F7. Yes, same. Ito pa yung other info about the Nothing Phone 3. Possible na magkaroon siya ng 5,150 mAh battery, 65 watts wired charging. Good na yan. Para sa akin, sweet spot yung 65 watts. Nothing OS 3.3 out of the box. Good. 115 po yun. Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC. Confirm na kasi yung ibang mga Nothing Phone niya to walang NFC. Ito. Nothing Phone 2A ko walang NFC. Pero hindi ko rin kasi ginagamit ang NFC. I guess sa mga bansa lang na meron na active ng NFC, no? Two colors, white and blue.
And possible pricing, ito na, around 800 pounds. Magkano yan sa peso? That would be, wow, that's 62,000 almost. And with tariff, probably 65,000. I don't know. Naglalaro doon. Within that ballpark. July 1. Uy. Actually, nire-record ko tong video na to ngayon June 30. See that? Yeah, June 30. So, bukas pagka. Pero possible na itong video na to ay mag-live bukas ng gabi. So sakto lang pala. Anyway, and it's all shaping up to be quite the exciting development from Nothing's previous flagship phones. Well, we'll doubtless hear more ahead of that July launch date. Alright. Yes, very exciting kasi ako, fan ako ng hindi naman talaga big fan, pero fan ako ng software ng Nothing phones. Kita nyo naman, nagstay sa akin, ilang buwan na sa akin, pero mag-iisang taon na yata. So, yes, so I'm excited about the Nothing Phone 3, and of course, sana, I hope, pray tell, na sana, ma-maintain nila yung ganda ng software nila, no? But anyway, move on na tayo. Kung interesado kayo, iwan ko link ito sa video description. Now, finally, ito naman, commentary lang to actually sa everything in this video is fake. Actually, this was released from PLDT and Smart Communities na Facebook page, official Facebook page na yun, may checkmark. So, nag-release sila nito para actually public service ito na sobrang kumakalat na yung mga AI videos, and ang galing. Hindi mo na, kung hindi ka magaling tumantya or hindi ka marunong kumilala ng mga AI fake videos ngayon, ang bilis maniwala, lalo na yung mga matatanda ngayon, mga less techy, like lumaki sa probinsya na hindi masyado na-expose sa technology. Personally, probinsyano rin po ako. Kaya huwag niyong anong problema sa probinsyano. Probinsyano din po ako. It's just that it so happens na, syempre, ang inaral ko is itong field na to. But, aminin na naman natin, may mga sa probinsya, mga liblib na hindi naman interesado sa mga ganito kasi hindi naman part yan ng buhay nila. Ang tech. Okay, para sa kanila, communication, okay na yun eh. So, some of them, madaling may paniwala sa ganito. Actually, hindi lang video. Imagine na video na to. Ganun kahirap na yan. Dapat nakokopya, na mamanipula. Lalo na kung audio lang. So, hindi to nakafix sa video lang na problem. Ang issue na to ay sa audio din. Mas padali actually sa audio na kopyahin ang boses ng mga mahal natin sa buhay. Ganun po kadali yun. I hope maintindihan yung ganun kahalagang reminder na to ni PLD. Ipe-play ko. I hope niyo maka-copyright. Pero ipe-play ko siya siguro konti lang, and then iwan ko na lang yung link, kayo na mismo manood sa inyo. Pero ipe-play ko lang siya just long enough para hindi lang talaga makapiright. Okay? So, here goes. Lahat po ng mapapanood ninyo sa susunod na mga eksena ay fake. Tandaan nyo po yan. Ngayon, sobrang dali na gumawa ng fake na video. Mukha, boses, pwedeng gayahin. Parang totoo, pero hindi. Yung fake videos, pwedeng gamitin yan para manghingi ng OTP, password, o mag-spread ng maling impormasyon. Rinig yan. So, pwede na po kayong lokohin gamit magsisend sila ng OTP na mukhang legit yung number na ginamit, galing sa Smart or Globe or dito, and then lagot kayo, di ba? And mind you, na this video, just in case mayroon sa inyo nanonood dito na hindi pa rin nahalata, this video is made by AI. At lahat ng taong nakita nyo na nagsasalita, wala pong totoong taong version yan. Baka may kamukha, yes, may kamukha siguro, kilala nyo, familiar sa inyo, but this video, those people na nakita nyo nagsalita, gawa lang po ni AI. May kamukha, again, possible yun. Hindi naman malabo yun, tao to eh. Possible may kamukha, pero they are not real people. And nakakapagsalita sila na normal, hindi tunog robot. And pwede pang i-adjust sa mga boses ng mga yan, so on and so forth. Actually, may lumabas na rin na mga videos ng mga politiko is kinopya nila yung muka. Pero yung sinabi is kabaliktaran sa opinion talaga, totoong opinion ng mga politiko. Actually, hindi lang sa Pilipinas, meron din sa US. Yung kay Trump, actually, I believe, may nag-release din ng video about may bad words na sinabi yata daw si Trump or something. Pero hindi siya yun. And napatunayan niya na AI yung gumawa, so on and so forth. So possible na kung meron kayong mga kamag-anak na bigla na lang nakita nyo nagkaroon ng scandal online, or may sinabing controversial, bastos or something online, nakapost sa social media,
Huwag po kayo basta-basta maniniwala. And I believe meron din si Malupito yata and other social media, sila Gaybin, may lumabas na video na nagpo-promote. Although yes, nagpo-promote ng sugal naman talaga si Gaybin yata. Hindi nagpo-promote nga ba? Or yung grupo yun ni Com. Pero aside from that, kay TPC ba yun? TPC nga ba? TPC nga pala. Yata si Boss TPC Boss. Meron din nag-release ng video AI yata na nagsasalita siya na may pinopromote siyang sugal pero tinanggihan niya yun. So hindi siya yung nagsasalita. Kinuha lang yung mukha niya, kinuha yung mukha niya and then yun ang pinagsalita na ini-endorse niya daw yung sugal na yun. So, huwag po kayong basta-basta ngayon naniniwala sa social media. Anything posted sa social media, if masyadong too good to be true or too bad to be true, hindi lang good na ngayon usually ginagamit na kasi ngayon ang mga AI na products na ganito for bad purposes. So not just too good to be true, pati yung too bad to be true, i-double check nyo, research nyo. Kung maaari, kung makukontak nyo yung taong nagsalita, kausapin nyo ng diretso. Tanungin nyo ng diretso. Sinabi mo ba talaga to? Ikaw ba to? Ikaw ba talaga to? Hindi yung basta-basta na lang po tayo maniniwala. Kasi hindi na po ngayon imposible yung ganitong technology. Yung dati sa movie lang natin napapanood, nakokopya yung mukha, nadadaya yung mga sinasabi, so forth, pati boses, OTP, lahat, pictures. Ngayon po, ang dali na lang po nun. 1 minuto lang sa AI yan, tapos na. Wala pa nga, minsan segundo lang So, please, every time na may napapanood kayo na too good to be true or too bad to be true, malamang AI po yun. And if nagdududa kayo, research or ask the person kung kaya niyo na ma-reach out, ask the person kung siya ba talaga yan or not. Simple lang, okay? Huwag tayo masyadong judgmental. Alam ko, nasanay na mga Pinoy ngayon, kultura na ng mga Pinoy maging judgmental online, but this is the best time para maging mas cautious, maging mapanuri, and uso na rin po ngayon ang demanda kapag kapasala-sala kayo ng mga binibitawan at pinaniwalaan at pinupost at nire-repost, sinishare. Pwede na rin po kayo mademanda So please, yung mga opinion nyo is i-hold nyo muna bago nyo i-type, bago nyo i-post, bago nyo i-hit yung okay para ma-post yung comments nyo or yung post nyo mismo o i-share nyo mismo. Double check muna kung totoo yun, okay? I hope naging informative ito. Yes, I know mahaba yung video and sinadya ko talaga kasi parang pambawi lang. Ang tagal ko kasing nawala dito sa channel na to and I hope sipagin na ulit ako kasi akala ko talaga 1-2 buwan pa lang ako hindi nakakapag-upload. I checked the channel 10 buwan na, going 11 months na, hindi na pala ako nakakapag-upload, going 1 year na. But anyway, I'm back and I hope for good na. I want to do this naman talaga. It's just that, life busy, personal stuff, so on and so forth. So yun. Anyway, this is still Rain Manguera and this is still the Tech Diario. Kung nagustuhan nyo yung ganito mga balita, nakikipag-chismis na tayo, maritas na tayo sa mga tech na nangyayari sa Pilipinas, related sa Pilipinas, please do consider subscribing, liking, and sharing. Or nandito yata. Nandito na ako. Ito yan Yeah. Subscribe, like, and share. Hanggang doon lang, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.